VP Sara's immunity on impeachment, mag-end na siya next year, February 6, right? At dahil doon, halos parang dumadami na yung mga nagfa-file or nagpre-prepare ng mga cases para sa impeachment niya. At isa dito, itong grupong Bayan. Tingnan nyo to. Grupong Bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila sa desisyong ito ng SC. As you know, maraming dinagdag na mga condition ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. So ayun na nga, medyo dumadami na yung mga grupo or mga cases na sinasubmit against VP Sara kasi nga magi-end na yung immunity niya up until February 6 or 5, 2026 next year. So that will be next year. So pwede nang mag-file ng mga impeachment yung mga gustong mag-file ng impeachment. However, sabi nga din kanina, there's a parang new process of filing the impeachment. So sabi ng Bayan na grupo na medyo mahirap na process, but they will still going to follow it and file the impeachment. And for some as well, madami ding nagtatanong kung matutuloy na ba yung sinabi ni VP Sara early this year na bloodbath, wherein pag matutuloy yung impeachment trial niya, madaming masasagasaan at madaming lalabas kung sa baga na mga katiwalian, yun sabi. So for me, I don't know, it's a mixed emotion. It's, it's sad para sa akin na madami na namang cases na haharapin si VP Sara. It's a new battle for her. And it's somehow excited kasi I know na may pinangahawakan si VP Sara, especially the word na bloodbath. I know na meron siyang isisiwalat na naman ulit na in terms of mga katiwalian, corruption ba, I don't know, but it's going to be a bloody discussion kung sa baga, right? But I'm always hoping for the best for VP Sara. So for now, if you guys have a different opinion, for me, that's my opinion. If you guys have a different opinion, what's your thought? Let me know. For now, cheers!